tayo, mga mahal na. Ama namin Diyos, maraming salamat po, Ama. Muli naming nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa iyong patuloy na pag-iingat, pagliligtas mo sa amin araw-araw. Ang maraming kapahamakan sa mundong ito ay patuloy na nagaganap. Mga digmaan at mga kabuluhan, mga katampanasanan at malalakas na mga kalamidad, iba't ibang uri ng karamdaman at iba't ibang kasakunaan. Lahat ng ito nagdudulot ng malaking kapahamakan sa mundong ito. Maraming mga tao'y napapahamak araw-araw. Salamat, Ama, hindi mo kami pinababayaan. Ligtas kami sa pamumuhay namin araw-araw, sapagkat tinutupad mo yung pangako sa amin. Ikaw na Diyos naming makapangyarihan sa lahat, ang lagi pong nagsasanggalang sa amin. Nabubuhay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga. Ang buhay namin ay hawak ng iyong mapagpalang kamay. Purihin ka, aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Higit sa lahat na aming ipinagpapasalamat sa kabila po ng patuloy na mga pagsubok sa buhay. Ang mahigpit na pag-uusig sa amin, namamalagi sa puso namin ang alab ng pananampalataya. Patuloy na nagsisikap na may taguyod ang paglilingkod sa iyo. At lagi naming hinahanap ang ganitong mga pagsamba. Salamat, hindi mo kami binibigo. Lagi mong ipinagkakaloob sa amin ang pagkakataon para patuloy naming may sa katuparan ang pagsamba namin sa iyo na siyang tungkulin namin habang nabubuhay. Pakitanggapin mo po kaming lahat, Ama. Tanggapin mo ang aming pagpapasalamat. Pakitanggapin mo po ang aming pagsamba. Panginoong Yesus, salamat po sa iyo, sa iyong pagtulong at pag-alalay sa amin araw-araw. Nagdaraan man kami sa mabibigat na mga pagsubok. Balit naroon ka lagi sa piling namin. Hindi mo kami iniiwan. Lagi mo kaming inaalalayan. Binibigyan kami ng kalakasan. O Panginoon, pinupuni ka namin. Sinasamba ka ng aming mga puso. Muli mo po kaming ipamagitan sa Ama at maawa ka po. Patuloy mong basbasan kaming magkakapatid. Patuloy na matupad sa amin ang iyong pangako na sa bawat pagkakatipon namin sa iyong pangalan ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Maawa ka mo. Lahat ng mga lingkod mong sumasamba, galawin mo po sa kani-kanyang tahanan at muli mong ibuhos ang saganang biyayang espiritual para sa aming mga kaluluwa. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Patuloy mo kaming tulungang manghawak na matibay sa mga aral na kanilang itinuro sa amin
upang kami mamalagi sa daan ng kaligtasan. Nakagayak na po kaming muling makinig ng iyong mga salita. Mga salita mo na itinuro ng sugo at ng kapatid na Iran yung manalo noong sila'y nabubuhay. Tungan mo po, panatilihin ito sa puso namin hanggang sa mata mo namin ang buhay na walang hanggan. Magalang po namin inihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga mahal na kapatid, sa mga hindi sumasampalataya, ang paglilingkod po sa Diyos ay abala lamang sa kanilang mga pansariling gawain. Sayang lang daw ang kanilang oras. Dapat ay iupo lamang sa kanilang pag-aanap buhay. Kaya, para sa kanila, ay walang kabuluhan ng pagre-reliyon. At ito raw po ay pag-aaksaya lamang ng panahon. Ang masama ay kung ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay magkaroon din ng ganitong masamang isipan. Kaya pinababayaan ng mga pagsamba at iba't ibang gawain sa paglilingkod sa Diyos. Dapat po ba nating isipin na walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos? Hindi. Maliwanag po ang sagot ng Biblia sa unang Korinto 15:58. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Pansinin niyo mga kapatid, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Pagka sinabing palagi, walang kumpay, walang tigil. Permis ang kasipagan sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Yung mga pagsisikap, yung mga pagpuhunan, mga pagsasakit, anuman ang sakripisyo, hindi mawawalan ng kabuluhan. Hindi masasayang. Bakit? Bakit hindi masasayang ang ating mga pagsasakit at mga puhunan sa paglilingkod sa Diyos? Ano po ba ang pakinabang sa pagiging makadiyos? Ang sabi ng Biblia sa unang Timoteo 4:8, ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Kapagkat ito'y may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, di maging sa buhay na darating. Bakit po tiyak ang pangako ng Diyos? Sa buhay na darating, sa mga masisipag sa paglilingkod sa Diyos. Ano ba ang katumbas ng pagiging masipag sa paglilingkod sa Diyos at laging pagsunod sa Kanya? Ano nagagawa natin para sa ating sarili? Ang sabi ng Biblia sa Filipos 2:12, ang inyong laging pagsunod ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Sa mga katumbas ng lagi nating pagsunod, yung laging masipag sa paglilingkod sa Diyos, ang katumbas nito ay nilulubos natin ang ating kaligtasan. Tiyak na matatamo natin ang buhay na darating o ang buhay na walang hanggan at pananahanan sa bayang banal magpakailan-kailanman. Kaya hindi po walang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po sayang ang ating mga sakripisyo at mga pagsasakit alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Sabi kanina, sa buhay pa lamang na ito ay may pangako na ano. Paano pinatunayan ng Biblia ang dakilang pakinabang ng pagiging masigasig sa paglilingkod sa Diyos? Sa Exodo 23:25, ang sabi ng Biblia, at inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos. At
kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig. Ano po yan? Katumbas ng anumang pinagkukunan ng ikinabubuhay, anumang trabaho, anumang negosyo, babasbasan ang wika. Kaya hindi tayo aabuti ng kagipitan. May basbas ng Diyos. Diba? Wala kang kalugi-lugi. Tiyak na uunlad ka. Tiyak na sasagana. Ano man ang iyong gagawin. Gagawin ay tiyak na magkakaroon ng mabuting resulta. Kasi may basbas ng Diyos. Ano pa? Ang sabi ng Biblia, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Mahirap po magkasakit ngayon. Mahal ang gamot, mahal ang magpagamot sa doktor, at mahal din ang magpa-ospital. Hindi naman po maiiwasan kung minsan nadakuan ng karamdaman. Magkagayon man, ang pangako ng Diyos, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Ano pa ang pangako ng Diyos? Sa buhay pa lamang na ito, kung tayo ay masigla sa paglilingkod sa Kanya. Hindi natin pinababayaan ang mga pagsamba. Awit 64:4, ang sabi ng Biblia, mapalad silang nagsisisahan sa iyong bahay. Kanilang pupurihin kang palagi. Yan ang pagsamba. Ano sabi ng Biblia? Mapalad silang nagsisisahan sa bahay ng Diyos. Mapalad ang mga nagtatalaga sa mga pagsamba. Ano kapalaran? Ano kapalarang nakalaan sa mga masisigla sa mga pagsamba sa Diyos? Awit 23:6. Ang sabi ng Biblia, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Mga kapatid, paano tayo magkukulang ng ating pangangailangan sa buhay? Paano tayong madadamay sa mga nakapangingilabot na mga pangyayari sa mundo ngayon? Malalakas na mga bagyo, mga lindol, at iba't iba pa. Paano tayo mapapahamak? Gayong ang sabi ng Biblia, ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking. Di tayo pababayaan ng Diyos. Nakasunod sa atin ang basbas ng Diyos. Nakasubaybay sa atin ang Diyos. Ang kabutihan at kaawaan ng Diyos ay hindi tayo iiwan. Kahit saan tayo makarating. Sipin nyo yan, mga kapatid. Yun ba, sinasabi nila, abala lang, paglilingkod sa Diyos, mga pagsamba, ang pagsunod sa kanyang mga aral, ay yung masigla sa paglilingkod sa Diyos, hindi binababayaan ang pagsamba at laging sumusunod sa mga aral ng Diyos. Sa kanila, may pangako ang Diyos. Babasbasan ng Diyos ang kanilang ikinabubuhay. Aalisin ang kanilang mga karamdaman. Katapos ay ililigtas ka ng Diyos sa mga kapahamakan. Walang mangyayaring anumang masama sa iyo sapagkat ang kabutihan at kaawaan ng Diyos ay laging sumusunod sa iyo. Hindi lupa. Napakapalan. Di lang basta mapalan. Napakapalan ng mga tao ng Diyos na gumugugol ng panahon sa paglilingkod sa Diyos. Sukdulang iwan ang anumang pansariling kapakanan, hanap buhay, pag-aaral, negosyo, para lamang dumalo sa pagsamba. Napakapalan. Walang kalugi-lugi. Ang tingin kasi ng iba, kasi gugugol ka ng salapi. Pagka ikaw'y nagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos,
Pupunta ka sa pagsamba, mawawalan ka, mababawasan. Ano bang iyong tinatangkilik? Pero hindi eh. Kasi lalo kang babasbasan ng Diyos. Kaya yung iyong pinuhunan sa paglilingkod sa Diyos, lalo pang sasagana. Ano po, kung makasagupan ng pag-uusig. Tulad natin ngayon, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, marami tayong mga kapatid. Sasago pa rin. Pero marami sa kanila, kahit na sa kalagayang nagtatago, hindi naman pinapabayaan ang mga paglilingkod sa Diyos. Ang buhay nila, laging sinasaalang-alang ang pag-aaral ng Diyos sa buhay nila. Kaya sinisikap nila na mabuhay malinis at matuwid sa kabila ng kanilang kalagayan. Sigit sa lahat, hindi pinababayaan ang mga pagsamba. Marami po sa atin, hindi na makapasok ng gusaling sambahan. Pero ipinagkaloob naman ng Diyos sa atin ng pagkakataon at paraan para patuloy na may sagawa ang mga pagsamba sa tulong ng teknolohiya. Kaya tayo ngayon ay nagtitipon online. Magsasagawa tayo ng virtual na pagsamba. Ano yan? Biyaya ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang nakauunawa. Ang unang nakauunawa ng ating kalagayan. At yan ang sinasamantala ng maraming sa atin. Kahit ng mga kapatid namin nagdaranas ng mahigpit na pag-uusig at pagigipit, ay patuloy na dumadalo sa mga pagsamba. Kawawa ba sila? Tayo, kawawa ba tayo? Inaapi, inuusig, ginigipit, pero patuloy na sa mga paglilingkod sa Diyos, hindi pinababayaan ang pagsamba. Kawawa ba tayo? Mateo 5:10-12, hindi. Malinaw ang pahayag ng Panginoong Jesucristo. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Yung bang pag-uusig na nararanasan natin dahil sa katwiran, opo. Kaya lang naman tayo inuusig ngayon. Mismo ng mga kakapatid natin sa pananampalataya dahil sa paninindigan natin sa katwiran. Ayaw nating sumunod sa kasinungalingan, sa katiwalian at kasamaan. Itinuro at sinasampalatayanan po natin ang mga aral ng Diyos na itinuro ng Sogo at ng kapatid na Eranio Manalo. Yun ang ating pinaninindigan. Mas pinili natin manindigan sa panig ng Diyos sa pagsunod sa kanyang mga aral kaysa sumunod sa mali, kaysa umayon sa masama at pandaraya. Eto ngayon ang ating nararanasan. Pinag-uusig tayo. Ano sinasabi ng Panginoon Jesucristo? Papapalan. Bakit mapalan? Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Isipin niyo yun, mga kapatid. Kawawa ba yun? Mapapalad ang wika kayo pagka kayo inaanimura at kayo pinag-uusig at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan. O hindi ba yan ang ating nararanasan ngayon? Masasakit ng mga pananalita ang kanilang binibitiwan laban sa atin. Wala na raw tayong Diyos. Wala na raw tayo. Iniwan na raw tayo ng Espiritu Santo. Kung iniwan tayo ng Espiritu Santo, hindi naglaho na lahat sa puso natin ang aral ng Diyos. Kasi tinanggap natin ng Espiritu Santo pagkatapos nating marinig ang mga aral at ating sinampalatayanan. Ang sabi ng Biblia, itinatak sa inyo ang Espiritu Santo.
sa atin ng Espiritu Santo dahil sa mga aral na ating tinanggap at sinampalatayanan na itinuro ng tunay na sugo. Hindi mawawala yun dahil binabantayan ng Espiritu Santo. Kung iniwan tayo ng Espiritu Santo, maglalaho ang aral. Hindi na tayo magpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Hindi na natin hahanapin ang pagsamba. Hindi na tayo magsisikap na sundin ang mga aral ng Diyos. Wala na eh. Pero bakit tayo nagsisikap na patuloy na maisagawa ang ganitong pagsamba sa kabila ng ating kalagayan ngayon? Bakit tayo nagsisikap na patuloy na mabuhay ng malinis at matuwid? Kasi nasa puso natin, balingning na nagliliwanag ang mga aral ng Diyos. Yun ang ating pinaninindigan. Kaya tayo inuusig. Gayon man ang sabi ni Kristo, mapapalad kayo. Mangagala kayo at magagsayang totoo, kapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Ano kapalaran? Ano ipagkakaloob sa mga nagtiis at nagtagumpay sa lahat ng mga pag-uusig at kapigatian. Kalawang Tesalonica 1:4-5 at 7. Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. Sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatiang inyong tinitiis. Ano kapalaran? Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ayun. Yun ang palatandaan na tayo ay aariing karapat-dapat sa bayang banal. Pagkatapos tayong magtiis at magtagumpay ng mga pag-uusig at ng mga kapigatian. Ano ang ipagkakaloob sa mga nagtiis at nagtagumpay sa lahat ng mga pag-uusig at kapigatian? Ang sabi pa, at kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Haling kapahingahan yan ang ipagkakaloob sa atin. Ang tunay na kapahingahan doon sa bayang banal. Sapagkat magpapahinga na tayo sa mga tiisin, sa mga pagsubok, sa mga pag-uusig at mga pang-aapi. Wala na lahat ng yan. Sa bayang banal ay wala ng pagluha, wala ng kadalamatian, wala ng pag-uusig, wala ng sakit, higit sa lahat, wala ng kamatayan. Pawang kaligayahan ang ating mararanasan doon sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, di namin alam saan kayo naroon o kung ano ang inyong nararanasan, mga pagsubok sa buhay. Subalit iisa po ang aming nalalaman at sinasampalatayanan. Ang Diyos ay naririto lagi sa ating pagsamba at naghihintay sa inyo, nag-aabang sa inyong mga daing at panawagan. Halina kayo at lumapit na tayo sa Diyos. Sabihin na ninyo sa Kanya ang inyong mga kaapian at mga pagdurusa. Magsilbing inspirasyon po sa atin ang kapalaran ng naghihintay sa atin. Darating na ang Panginoong Jesucristo upang kunin tayo at bigyan ng kapahingahan sa piling ng Diyos sa bayang ba. Bayo kayo mga kapatid na tayo mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Muli mong sinariwa sa amin ang napakahalagang aral mo na ang aming mga paglilingkod sa iyo, ang aming mga pagsasakit at mga sakripisyo, ang mga tinitiis naming mga pag-uusig at mga kaapian, dahil sa paninindigan namin sa panig mo, hindi walang kabuluhan, hindi po masasayang. Ang totoo, kami ang tunay na mapalad kung nagdaranas man kami ng mga pag-uusig ng iba't ibang kapigatian. Ito ang matibay na katunayan
kami ang aariin mong karapat-dapat sa iyong kaharian. Kami ang tunay na magmamana ng buhay na malwalhati sa bayang banal na iyong ipinangako. Doon namin ituon ang aming paningin. Huwag sa mga bagay sa mundong ito. Laging magsilbing inspirasyon sa amin na kami ang mga lingkod mo na pinaglalaanan mo ng iyong mga pangako. Sa buhay pa lamang na ito, hindi mo kami pababayaan. Hindi man masagana ang buhay, ngunit hindi kami magkukulang ng anumang mabuting kailangan. Marami mang kapahamakan sa mundong ito, subalit hindi kami mapapahamak, hindi kami madadamay, sapagkat ikaw ang Diyos namin, ang mag-iingat at magsasanggalang sa amin. Ang lahat ng kabutihan at kaawaan mo susunod sa aming buhay sa lahat po ng panahon habang kami ay narito sa mundo. Ito ang aming lubos na sinasampalatayanan at ngayon ay ipinangangako sa iyo. Kailanman ay hindi kami bibitiw sa aming paglilingkod sa iyo. Kahit anong mangyari, hindi kami tatalikod sa iyo. Hindi namin pababayaan ang mga pagsamba. Patuloy kaming magsisikap na sumunod sa iyong mga aral. Mabuhay lagi na nakasalig sa iyong mga kautusan. Huwag mo lang kaming pababayaan. Mga tao kaming may hangganan ng magagawa. Pagka umiral na ang likas ng aming pagkatao, lalo na pagkabigat ng aming pasad, at sinakita mo kaming sumasawag sa iyo, lalo na sa ganitong mga pagsamba. Niringgin mo ang aming mga panalangin. Wala palakasin mo ang mga lingkod mo. Lagi mong pasiglayin ang aming buhay at lagi mong aaliwin ang iyong mga lingkod. Lalo na ang mga anak po hanggang ngayon. Ang buhay ay batbat ng kalungkutan. Hanggang ngayon ay nagtatago. Mga nagtitiis sa bilangguan. Alalahanin mo silang lagi. Lagi mo silang aaliwin. Patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang mga biyayang kailangan po nila. Higit sa lahat ang mga nasa kulungan. Tulungan mo pong makalaya ng aming mga kapatid para makasama namin sila sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit, huwag mong pababayaan. Pagalingin mo kanilang mga karamdaman. Lalo ng kapatid natin, bigyan mo pa ng buhay at lakas. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Patuloy mo kaming alalayan, Panginoon. Lagi mo kaming palakasin. Lagi mo kaming pangunahan sa buhay na ito. Sa harap ng maraming kasamaan sa mundong ito, iba't ibang kaway at pain ng dyablo sa aming kapaligiran. Tulungan mo kami, Panginoon, manatiling malakas at laging nagtatagumpay sa lahat ng mga kasangkapan ng dyablo. Manatiling matatag ang aming pag-asa sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ama, tubos ang aming pananalig. Muli mong narinig ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasan kaming magkakapatid. Magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Kailanman ay hindi namin pababayaan, lalo na ang mga pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Natatapos na po tayo, mga kapatid. Magandang araw po.